Ipinagbabawal ba ang pagbenta ng kakatail? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw po mga kahabi. Welcome po tayo sa YouTube channel natin, Olen Aviary at iba pa. Sa ipinagbabawal ba ang pagbenta ng kakatail? Kasi marami sa ating mga kahabi na nagtatanong kung bakit ang kakatail ay ipinagbabawal ibenta. So, yun po yung ating tatalakayin. Sa pangkalahatan, hindi naman legal na ipinagbabawal ang pagbenta ng kakatail. Dahil halos lahat ng kakatail na ibinibenta ngayon ay captive breed o pinalaki sa alagaan o aviary at hindi huli sa gubat. So, sa madaling salita, hindi ipinagbabawal ang pagbebenta ng kakatail basta may kaukulang permit mula sa DENR, Department of Environment and Natural Resources at nanggaling sa legal na pinagmulan. So yun po ang dapat nating gawin at yung mayroong tayong proseso para mapahintulutan tayo sa pagbenta ng kakatail. Nabalitaan nyo na ba mga kahabi nung nangyari sa pagkaka-aresto dahil sa pagbebenta ng kakatail? Ito po yung nangyari sa Zambales. So, joint entrapment operation leads to seizure o pagsamsam ng 4 na exotic kakatail sa Zambales. City of San Fernando, Pampanga, a joint entrapment operation by the Philippine National Police, PNP, Maritime Group in Zambales in the DENR, Department of Environment and Natural Resources, Community Environment and Natural Resources Office, o ito yung tinatawag na SENRO, Masinloc Enforcement Team, lead to the seizure of 4 exotic kakatail, Nymphecus hollandicus, from individual allegedly engaged in the illegal wildlife trade. So yun po, yung pagkakahuli sa isa nating nagbenta ng kakatail dahil allegedly ay na-engage siya sa illegal trade of wildlife dahil sa wala pong kaukulang dokumento. He added, sabi ng PNP, that the PNP Maritime Group is preparing for the filing of appropriate charges against the suspect for alleged violation of Republic Act 9147 o yung or the Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001, which prohibits the unauthorized collection, possession, transport, sale, and trade of wildlife. So, ano ibig sabihin? Hindi walang kaukulang otorisadong pagkokoleksyon, pagpoposes o yung pag-aalaga, pagbiyahe, pagbebenta and trade of wildlife. So, kaya po siya nahuli allegedly sa pagbebenta ng exotic birds na kakatail dahil wala pong kaukulang dokumento. Violators may face imprisonment of 10 days to 1 month, a fine ranging from 200 pesos to 20,000 pesos or both as provided under the law. So yun po mga kahabi ang sinapit ng ating kahabi dahil sa kanyang pagkakahuli doon sa exotic birds na kakatail dahil wala po siyang kaukulang dokumento na naipakita doon sa mga enforcement team. Gayunpaman, may mga matitinding regulasyon at dahilan kung bakit pwedeng maging illegal o bawal ang pagbebenta nito sa ilang partikular na sitwasyon, lalo na po sa Pilipinas. Nagiging illegal at ipinagbabawal lang ito kapag ibinebenta ng walang papeles o yung permit, tulad ng mga pagbebenta sa tabing kalsada, palengke, social media groups ng walang
rehistro. So yun po ang dapat nating mapagtunan ng pansin. Tanong mga kahabi, bakit kailangan ng permit sa pagbebenta ng kakatil? Oo nga naman, bakit kailangan? Ang dami ngang nagbebenta sa tianggian, sa mga pet shop, saan-saan. At ito po ay captive breed na. Hindi naman ito natin nahuli sa wild. So yun po yung ating pwedeng irason sa mga enforcement team sa mga maritime group or sa DNR na bakit na madali naman ito maparami at bakit nagiging illegal sa pagbebenta. So ito po yung kanilang paliwanag. Kahit na ang kakatil ay isang uri ng exotic birds na karaniwang ipinapanganak na sa captivity o yung farm breed at hindi native sa Pilipinas. So hindi po ito mula sa atin. Ito po ay nagmula sa bansang Australia na napapailalim pa rin ito sa Republic Act 9147 o yung Wildlife Resources Conservation and Protection Act. So ganun pa man, ang sabi ng DNR, kahit ito ay naparami na true captivity breed at hindi native sa Pilipinas, ay napapailalim pa rin ito sa Republic Act 9147. Ibig sabihin, under the law pa rin to. Meron tayong dapat na sundin regarding po sa pagbebenta, pagpoposes, pagtatravel ng mga ganitong uri ng exotic birds. So, anong dapat nating gawin mga kahabi? Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit mahigpit ang regulasyon dito. So, ito po ang dapat nating intindihin. Pagpigil sa illegal wildlife trade at smuggle. So, yun po yung pinoproteksyonan ng ating mga ahensya ng gobyerno, mga kawani sa mga ganitong pangyayari na mapigilan yung illegal trading at pag-smuggle. Dahil mahirap tiyakin sa isang tingin lang kung ano ang isang ibon ay pet breed o hinahalin tulad o hinuli sa gubat o ipinasok sa bansa ng patago. Ito yung smuggle. Kinakailangan ng DNR ang permit system para sa masigurado ang legal na pinagmulan ng ibon. So yun po ang nagiging dahilan kung bakit mahigpit ang regulasyon dito upang mapigilan ang illegal wildlife trade at smuggle. Yung pagpasok ng mga exotic birds, lalong-lalo na po yung kakatil na galing sa isang bansa, ipinapasok dito sa atin ng patago. Yun po yung tinatawag na smuggle. So kailangan po tinitiyak ng DNR na nasa tamang permit system para masiguro na legal ang pinagmulan ng ibon. Pangalawa po, kawalan ng permit, yung DENR regulation. Sa ilalim ng Republic Act 9147 or yung tinatawag na Wildlife Resources Conservation and Protection Act sa Pilipinas, ang pag-aalaga, pagpaparami, ito yung breeding at pagbebenta ng exotic pets ay nangangailangan ng karampatang permiso mula sa DENR, DMB o yung Department of Environment and Natural Resources at Biodiversity Management Bureau. So kailangan kung tayo ay mag-aalaga ng mga exotic birds, tayo ay magpaparami at tayo ay magbebenta, ay kinakailangan meron tayong karampatang permiso or permit na mula sa DNR at BMB, yung Biodiversity Management Bureau. So yun po ang kailangan nating na maisagawa para tayo ay mapahintulutan sa mga nasabi o sa mga nabanggit natin sa pag-aalaga, pagpaparami at pagbebenta. Tanong, ito, ano ang kailangan para maging legal ang pagbebenta? So yun po ang magiging kaisipan natin, mindset.
para tayo ay mapahintulutan. Ano ang kailangan para maging legal ang pagbebenta natin ng ganitong uri na kakatel exotic? Kung nais mong magbenta o mag-breed ng kakatel ng legal sa Pilipinas, kailangan mo o kailangan natin ng sumusunod mula sa DENR. Unang-una po, yung Certificate of Wildlife Registration o yung tinatawag na CWR. Patunay na rehistrado ang iyong alagang ibon at legal ang pinanggalingan nito. So kailangan po makakuha tayo or makapag-apply tayo sa DNR ng CWR or your Certificate of Wildlife Registration. Ito po ay patunay na naparehistro natin yung alaga nating kakatel na exotic birds. Pangalawa po, Wildlife Farm Permit. Ito naman yung tinatawag na WFP. Permit para sa mga gustong magparami o yung breed or yung breeding at magbenta ng alagang ibon, commercial man o small scale. So kung gusto nating magparami, gusto nating mag-alaga ng ibon na pangbenta, pang-commercial, kasi merong uri ng commercial. Ito yung small scale at saka yung big scale. So kung maliit yung ating kapital, dito tayo papasok sa small scale. So kailangan natin mag-apply sa DNR ng Wildlife Farm Permit o yung Wildlife WFP. Pangatlo po, yung Local Transport Permit, LTP. Kailangan kung ibabiyahe o i-deliver ang ibon sa ibang bayan, lungsod, or probinsya. So itong mga nabanggit nating Certificate of Wildlife Registration, Wildlife Farm Permit, Local Transport Permit, ito po ay i-apply natin sa DENR para mapahintulutan tayo sa tulad ng nabanggit nating topic na mapapahintulutan tayo sa pagbebenta ng kakatel. So yun mga kabi, hope meron tayong mga natutunan regarding po sa kapamaraanan para sa pagbebenta ng kakatel. Kapag nagbenta ka ng walang kaukulang permit mula sa DNR, itinuturing itong illegal wildlife trade o yung illegal wildlife trade. So, ganun po. Napakasimpleng salita pero parang ang hirap i-implement, di ba mga kahabi? Dahil nakikita naman natin sa social media na marami pa rin ang nagbebenta ng mga kakatel na wala namang kaukulang dokumento. Nakikita natin sa Tianggean, sa palengke, sa kalsada, sa mga pet shop na wala naman silang ibinibigay na mga papeles or dokumento na pahintulot na legal nating nabili yung exotic birds na kakatel. Tips mga kahabi, kung bibili ka ng kakatel, siguraduhin bumili lamang sa mga DNR registered breeder or accredited pet shop at humingi ng resibo o kopya ng CWR ng magulang ng ibon para hindi ka magkaproblema sa batas. So kung bibili tayo ng kakatel, saan tayo bibili ng kakatel mga kabi? Doon sa may Certificate of Wildlife Registration or Wildlife Farm Permit. Ang kakatel po ay non-CITES. So pwede po natin ito ma-avail sa mga Certificate of Wildlife Registration o yung CWR holder. Dahil ito naman po ay non-CITES. So pag Certificate of Wildlife Registration tayo mga kabi, ay napapahintulutan tayo mag-sale, mag-trade ng mga non-CITES. Ngunit yun lamang po mga paanak ng naparehistro nating mga kakatel. So hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan regarding po sa ating talakayan kung bakit ipinagbabawal ang pagbenta ng kakatel. So kung nagustuhan niyo ito yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay huminga po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So mas maganda mga kahabi kung nakocomply natin ang ganitong mga papeles, mga dokumento para hindi natin sapitin ang nasapit na ating kahabi doon sa Zambales na nagkaroon po siya ng violation at maaari siyang ma-impression ng 10 to 1 month
at magkakaroon pa ng fine na 200 hanggang 20,000 pesos or both provided under the law. Depende po ito sa magiging kaso niya at sa magiging findings ng korte. So yun po ang dapat nating maiwasan. So kung gusto natin maging legal ang ating pag-possession, pag-transport, pag-sale at pag-trade, dapat meron tayong mga kaukulang dokumento. Maganda ang buhay pag meron tayong mga kaalaman sa pagbebenta ng kakatil bears, kakatil birds, or kakatil exotic birds para hindi na tayo sapitin ang ganitong pangyayari. Maganda ang buhay, mga kahabi, at shoutout po sa inyong lahat, shoutout po sa ating lahat. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.